Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kay XRP. Kung saan ang sabi po rito ay ang presidente ng Ripple ay napaka-optimistic daw po niya or meron daw po siyang positibong pananaw na si XRP ay magkakaroon ng kanyang sariling XRP ETF. Ito ay magkakaroon po siya ng sarili niyang XRP ETF. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan po siya, ang president ng Ripple. Siya po si Madam Monica Long. Ayan. Ripple President Monica Long expressed optimism regarding the possibility of an XRP exchange-traded fund, emphasizing its potential value. Ay nagkaroon po kasi siya meron po kasi siyang interview dito sa CNBC News kung saan ay kanyang pinahayag yung kanyang opinion dito sa potential na XRP Exchange Traded Fund ni Ripple. Kaya meron po siyang malakas na optimism na may potential sa XRP na magkaroon siya ng kanyang sariling XRP Exchange Traded Fund. Kaya ito po ay siya po ang susunod sa mga launching ng Bitcoin at saka Ethereum ETF dito sa bansang US. Kasi nauna po itong si Bitcoin, sumunod naman itong si Ethereum at inaasahan po ni Madam Monica Long na itong si XRP ang siyang sunod. Kaya at ang kanyang dahilan rito ay itong si XRP ay meron daw po kasi siyang regulatory clarity. Totoo naman po yan. Siya lang ang nag-iisang cryptocurrency na may regulatory clarity sa bansang US. Maliban po rito ay consistent siya sa top 10 market cap position. Laging nandyan po siya or laging pasok po siya sa top 10 ranking ng market cap. At maliban po rito ay dagdag pa ni Madam Monica Long ay meron daw pong mataas na trading volume itong si XRP. Kaya dahil sa mga bagay na yan ay isa po siyang pangunahing kandidato para magkaroon or para sunod na magkaroon ng kanyang sariling XRP ETF. Ngayon ay may mga nagsilabasan na mga crypto analyst na napareact dito sa naging pahayag ni Madam Monica rito. May isang crypto analyst na nakapagsabi na kung magkakaroon ng sariling XRP ETF, itong si XRP or si Ripple ay isa raw po itong game changer para kay Ripple. Magkakaroon po ng malaking pagbabago ito at isa po itong advantage. At maliban dito ay mas magkakaroon po siya ng easier access para sa mga institutional investors at posibleng magdudulot po ito ng boost sa presyo ni XRP. Mayroon din pong isang crypto influencer ang nakapagsabi na dapat daw po nating tandaan na sa kasalukuyan ay hindi pa may kinakaharap pong kaso itong si Ripple kay US SEC. At hindi pa yan natatapos. Kaya depende sa kanilang kinakaharap na kaso na ito ay maaring yung hindi maganda na posibleng impact nito ay maaring magdulot ito ng delay sa approval ng ETF ni XRP. Ayan. Ngayon ay ayon kay Madam Monica Long ay Ripple ay nakapokus po siya ngayon sa real world asset tokenization at sa kanilang paparating na stable coin. Yan po yung pinagtutuunan ngayon ng Ripple
sa kanilang development. Yung kanilang stablecoin na ito ay ang layunin raw po nito ay i-leverage i-leverage po nito ang reputasyon ni Ripple. At syempre para i-cater na rin yung tumataas na demand para sa global payments. Yan, at meron na rin pong isang inilabas na pahayag ang Ripple CEO na si Brad Garlinghouse, kung saan ay na-content na rin po natin yan at magkapareho po sila ng enthusiasm dito kay Madam Long. Ayon po kay Ginoong Brad Garlinghouse ay kailangan daw po ng diversification dito sa pag-i-invest ng mga cryptocurrencies. At ayon po sa kanya ay nakikita daw po niya na meron daw pong market appetite ang XRP-based ETF. Kaya siya po ay naniniwala na ang pagpapalit ng or pagbabago ng pananaw ng US SEC sa kanilang approach pagdating sa crypto regulation ay ito raw po ang siyang magbibigay ng daan para magkaroon ng approval ang XRP ETF. At ayon po sa kanya ay posibleng maganap raw ang approval na ito pagsapit po ng taong 2025. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.